Kapatid, ito ang prayer ko para sa iyo. Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Gusto lang kita i-remind na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Lagi mo lang ituon ang isip mo sa Kanya. Alam niyo po, kagabi nagkontak ako ng Bible study. Halos alas 2 ng umaga na kami natapos. At ang kasama ko po doon ay mga kapatid natin na taga-Israel. Nakakatuwa po dahil ganito nila ako batiin. Shalom, shalom, Brother King. Alam niyo po yung lubos na kapayapaan na nabasa natin dyan sa verse na yan, yung Hebrew word po na ginamit dyan ay shalom, shalom. Ibig sabihin, dobling diin. Ibig sabihin po nun, buo, ganap, at hindi kayang mabasag na kapayapaan. Hindi yan yung simpleng kawalan ng problema. Ito yung kapayapaan na buo, kahit merong kaguluhan sa ating paligid. At same po na nararanasan ng mga kapatid natin na nakasama ko kagabi sa Bible study. Kasi kinukwento po nila, pag minsan nagpa-Bible study sila, napapahinto sila. Kasi merong mga pagsabog at minsan natatakot sila. Pero kapag tinutuon nila yung isip nila sa Diyos, nawawala lahat ng takot, ng pangamba, at napapalitan nyo ng kapayapaan. Kabaliktaran yon sa sinasabi ng mundo, di ba? Ang sinasabi ng mundo, magkakaroon ka lang ng kapayapaan kapag naayos na ang buhay mo, kapag maayos na ang lahat, kapag maayos yung nasa paligid natin. Pero sinasabi sa verse na to, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan, lubos na kapayapaan kapag ang isip mo ay nakatuon sa Diyos. In other words, peace is not produced by controlling life, but by trusting the one who is in control. At alam ko, meron po sa inyo na maraming iniisip ngayon, may anxiety, maraming problema, pamilya, trabaho, business, sa school. Pero kapatid, gusto lang kita i-remind na hindi mo mahanap ang tunay at lubos na kapayapaan sa mundong ito. Bumalik ka sa Diyos, ituon mo yung pag-iisip mo sa Kanya. Paano mo gagawin yon? Kausapin mo siya, prayer. Bumalik ka sa Kanyang salita. Dahil dyan tayo kinakausap ng Panginoon. Amen?